Kobe Bryant. Kilala din sa bansag na Black Mamba, ang iniidolo ng karamihan sa mahuhusay na manlalaro ngayon sa NBA. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa kanyang signature move na fadeaway shot? At ang makakalimot sa naitala niyang 81 points sa loob lamang ng isang laro laban sa Toronto Raptors noong 2006. Five-time NBA champion, two-time Finals MVP, at 18-time NBA All-Star. Ngunit may mga bagay pa rin patungkol kay Black Mamba na hindi natin nalalaman. Kaya naman, narito ang 10 bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol kay Kobe Bryant. Ang talento ni Kobe ay hindi lamang sa basketball dahil ito'y may kakayahan sa pagsasalita ng iba't ibang wika o tinatawag na multilingual. Si Kobe Bryant ay bihasa sa mga wikang Ingles, Italiano at Espanyol. Natutunan niya ang wikang Italiano dahil sa paglipat ng kanilang pamilya sa Italia noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Doon, naglaro ang kanyang ama ng basketball bilang isang import. Sa kanyang pananatili sa Italia at sa pakikisama sa kanyang mga kaibigan doon, unti-unting naging bahagi ng kanyang buhay ang wika. Sa loob ng 8 taon na paninirahan sa Italia, naging bihasa si Kobe sa paggamit ng wikang ito. At ayon kay Kobe, natutunan naman niya ang pagsasalita ng wikang Espanyol sa pamamagitan ng panonood ng Spanish telenovelas at sa impluwensya ng kanyang asawang si Vanessa na isang Mexican-American. Bukod dito, nais din niyang magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kanyang mga tagahanga na Espanyol, dahilan para pag-aralan niya ang lengguwahe. Nakatulong din ang pakikisalamuhan ni Kobe sa kanyang mga teammates mula sa iba't ibang lahi na nag-udyok sa kanya upang matuto ng Espanyol. El campeonato con mucho más divertimento en mi corazón. Stessa cosa. Vado all'officina, lavoro, no? Scrivo, le cose così. Ang kahangahangang work ethic ni Kobe. Ang pagsasanay ay isang importanteng bagay para sa kanya at lubos itong pinapahalagahan. Katunayan dito ang kanyang intense training routine at ang walang kapaguran nitong dedikasyon sa patuloy na pagpapalakas sa larong basketball. Umaga pa lamang ay sinisimulan na nito ang kanyang training session na minsan ay gumigising ito ng 4 AM sa umaga na habang ang iba ay natutulog pa, siya'y nakapagsimula na sa pagsasanay. Kabilang din sa kanyang training ang iba't ibang elemento. Nakapokus ito sa running at conditioning drills upang mas ma-improve ang kanyang endurance at cardiovascular fitness. Naglalaan din siya ng maraming oras para ma-improve ang kanyang basketball skills at pinapanday ang kanyang shooting, dribbling, footwork at defensive techniques para mas maging matibay pa sa laro at maiwasan ang mga injuries. Bukod sa pisikal na pagsasanay, binibigyang importansya din ni Kobe ang panonood ng mga laro. Maingat nitong pinag-aaralan ang mga footage ng bawat laro upang mas maunawaan ang galaw ng kalaban kasama ang pag-aaral ng depensa at mga estratehiya sa opensa na kanyang nagiging advantage pagdating sa laro. Ang lahat naman ng ito ay hindi nasayang dahil ang kanyang hindi matatawarang work ethic ay nagbunga ng isang matagumpay na basketball career. Alam mo ba na si Kobe ay nanalo ng Academy Award? Si Kobe ay nagwagi ng Academy Award para sa Best Animated Short Film para sa Dear Basketball. Ang tula ay sinulat niya noong 2015 at ginawang short animated film sa tulong ng animator na si Glenn Kane. Ito ay isang pagpapahayag ng buong pusong pagmamahal ni Bryant para sa basketball na nagpapakita ng kanyang malalim na koneksyon at pagmamahal para sa sports sa kanyang buong buhay.
Sa Dear Basketball, isinalaysay ni Kobe ang kanyang paglalakbay mula sa kabataan hanggang sa maging hinahangaang bituin ng basketball, na ang kanyang matinding pag-ibig para sa laro ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Maraming naantig sa mensahe ng maikling pelikula at sa nakakabighaning pagsaludo nito sa basketball at sa kamanghamanghang karera ni Bryant. Sa pamamagitan ng Dear Basketball, naipadama ni Kobe ang kanyang pagpapasalamat para sa laro na nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pagreretiro mula sa basketball. Love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. Kung tagahanga ka ni Kobe o sumusubaybay sa basketball, malamang napakinggan mo na ang terminong Mamba mentality. Ang Mamba mentality ay tumutukoy sa isang mindset at paraan ng paglalaro na kinatawan ni Kobe Bryant sa kanyang matagumpay na karera. Nagmula ito sa kanyang bansag na Black Mamba na sumasagisag sa patuloy na paghahangad na maging mahusay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pinakapuso ng Mamba mentality ay ang work ethic. Naniniwala si Kobe sa pagbibigay ng kanyang 100% bawat araw. Pagtutulak niya sa kanyang sarili na ibigay ang lahat sa practice man o laro. Ang mental toughness ay isa ring tatak ng Mamba mentality. Binigyang diin ni Kobe ang kahalagahan ng matibay na kalooban, pagiging focus at determinado kahit na humaharap sa hamon at pagsubok. Para kay Kobe, ang paghahangad ng patuloy na improvement ay mahalagang aspeto ng Mamba mentality. Naniniwala siya sa halaga ng patuloy na pag-unlad at pagpapalawak ng kaalaman sa laro, na kahit humarap man sa iba't ibang hamon. At higit sa lahat, ang Mamba mentality ay ang pag-e-enjoy lamang sa proseso. Sa kabila ng sakripisyo at pagsubok, mahalaga pa rin ang paghahanap ng kasiyahan sa iyong ginagawa upang marating ang tagumpay. Ang Mamba mentality ay hindi lamang patungkol sa basketball, ngunit ito ay filosofiya na naging inspirasyon sa iba upang magpatuloy at maging dedikado na ibigay ang lahat sa anumang ginagawa. Ikaw, meron ka bang Mamba mentality? Alam mo ba na si Kobe Bryant, na kilala bilang manlalaro ng basketball, ay may malalim at matinding pagmamahal sa larong soccer? At kanyang pinahayag na ito ang kanyang paboritong laro higit sa basketball. Noong siya ay bata pa, si Kobe ay naglalaro ng soccer sa Italia dahil ang kanyang ama ay doon naglalaro ng basketball. Kaya naman kasama silang lumipat doon. At dito, unang nakahiligan ni Kobe ang soccer. At noong una pa nga, ayon sa kanya ay nais niyang maging isang manlalaro ng soccer. Ngunit mas nanaig ang kanyang pagmamahal para sa basketball. Naging malaking tagahanga rin siya ng Italian club na AC Milan. Ang kanyang paghanga sa laro ay hindi lamang simple dahil madalas natin siyang makikita na kasama ang mga sikat na manlalaro ng soccer. Kaibigan niya rin ang mga sikat na personalidad sa larangan ng soccer na si Ronaldinho at Messi. At madalas nanonood ng mga laban upang ipakita ang kanyang suporta sa sports na ito. Ang kaso ng sexual assault ni Kobe ay isang pangyayari na naganap noong 2003 na kinasangkutan ng NBA player. Isang 19 anyos na empleyado ng hotel ang nag-akusa kay Bryant ng sexual assault habang siya ay nasa Colorado. Ang kaso ay nagdulot ng malaking pansin mula sa media na nag-udyok ng legal na labanan at pagsasampahan ng kaso. Sa una, itinanggi ni Bryant ang pangyayari at di umano ay walang nangyaring non-consensual sexual contact mula sa kanya at sa accuser, o hindi nito pinilit ang babae na makipagtalik. Gayunpaman, ayon sa mga nakalap na ebidensya, kabilang ang physical injuries at DNA, ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa totoong pangyayari sa kanilang naging interaksyon. Sa huli, kinumpirma ni Bryant na meron silang naging sexual encounter,
Ngunit ayon sa kanya ay may pahintulot ito mula sa babae. Ang kaso ay dinala sa paglilitis, ngunit bago pa man ito maituloy, nagpasya ang accuser na hindi na magtestimonya. Kaya naman, ibinaba ng prosecution ang mga kaso laban kay Bryant. Ngunit, nag-file ng civil lawsuit ang accuser laban sa kanya. At ito'y agad namang naayos sa isang pinagkasunduang halaga at ang naging kasunduan ay nanatiling confidential. Ang kaso ay naging malaking epekto sa personal na buhay at imahe sa publiko ni Bryant na nagdulot ng maraming kontrobersya at opinyon mula sa publiko. Ang iba ay patuloy na sumuporta kay Kobe. May iba namang kumukwestiyon sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng kontrobersya, nagpatuloy si Bryant sa kanyang karera sa basketball at naging isa sa pinakamagaling at kilalang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Kilala si Kobe sa kanyang pagmamahal sa musika na nagkaroon din ng maikling rap career. Ipinakita ni Bryant ang kanyang malalim na pagmamahal sa musika at kumuha ng inspirasyon mula sa iba't ibang genre, especially pagdating sa hip-hop. Nagsimula ang rap career ni Bryant noong early 2000 at nang mag-release ito ng kanyang unang rap album na may titulong KOBE at nagkaroon ng collaboration mula sa mga kilalang music artist tulad ni Tyra Banks, Brian McKnight at ang Destiny's Child. Bagamat hindi nagtagal ang kanyang karera sa rap, nanatili pa rin ang pagmamahal ni Bryant sa musika at ginagamit nito ang musika bilang motibasyon at inspirasyon kasama ang kanyang mga paboritong kanta sa kanyang mga pre-game rituals para makapag-focus sa laro. Pinahanga ni Kobe ang mga manonood sa kanyang eksplosibong laro sa unang yugto ng kanyang karera, suot ang number 8. Dito ay naging katuwang siya kasama si Shaquille O'Neal nang manalo sila ng 3 NBA titles mula 2000s hanggang 2002. Nang sinuot naman niya ang number 24. Iba naman ang kanyang naging diskarte. Dito mas lamang ang grounded game, mas naging maingat sa pagpili ng tira at lalong naging agresibo sa depensa. Nakilala din ang kanyang turnaround fadeaway na natutunan niya ng personal mula kay Michael Jordan. Ang number 24 na Kobe ay nasa kanyang pinakamahusay na bersyon. Sa number 24, siya ay nakasungkit ng kanyang tanging regular season MVP noong 2007-2008 season at nanalo rin siya ng 2 finals MVP nang dalhin niya ang Lakers sa back-to-back championship noong 2009 at 2010. Ngunit bakit niya nga ba ito pinalitan mula sa number 8 patungong number 24? Pumasok si Kobe sa liga na suot ang number 8. Ang dahilan nito ay dahil noong siya ay sumali sa Adidas Basketball Camp. Ang kanyang numero ay 143, kaya't pinagsama-sama niya ang 3 numerong ito na ang kinalabasan ay number 8. Bago magsimula ang 2006-2007 season, pinalitan niya ito ng number 24. Unang rason dito ay dahil originally number 24 ang kanyang numero sa kanyang unang paglalaro sa high school sa Lower Merion na kinalaunan ay naging 33. Nang kanyang rookie year sa Lakers, suot ni George McCloud ang number 24 kaya hindi niya ito magagamit. Nais niya sanang ibalik ang number 33 na kanyang numero sa Lower Merion. Ngunit, ang numerong ito ay na-retired ng LA dahil kay Kareem Abdul-Jabbar. Kaya naman, nagdesisyon si Kobe na piliin ang number 8. Isa pang rason kung bakit napili niya ang number 24 ay ayon sa kanya dahil ito ang kanyang naging panibagong simula. Mula nung umalis si O'Neal sa Lakers at sa kanyang mga kinasangkutang kaso.
ay gusto niya ng panibagong simula. Paliwanag ni Kobe na ang kanyang bagong numero ay sumisimbolo sa paglago, mas mature na Bryant, pagpapahalaga sa kanyang asawa at mga anak, pagkakaroon ng mas malawak na kaisipan at pagtayo bilang lider ng kanyang koponan. Si Kobe ay nagtala ng 16,777 points habang suot ang number 8 at 16,866 na suot ang number 24 na parehong nagkaroon ng kamangha-manghang karera. Para sa'yo, ano ang mas magaling na bersyon ni Black Mamba? Ang pagkakaibigan ni Michael Jordan at Kobe Bryant ay nagsimula sa unang tunggalian sa basketball court. Si Jordan ay isa sa greatest players sa kanyang panahon na iniidolo ni Kobe. Kaya naman, inaral nito ang mga galaw ng kanyang idol na binibigyang buhay ang kanyang estilo sa paglalaro na naging dahilan upang ipagkumpara ang dalawa. Sa paglipas ng mga taon, nakita ni Jordan ang talento at dedikasyon ni Bryant. Nakita din nito ang pagkakatulad ng kanilang pamamaraan sa laro na kumuha ng respeto ni MJ. Dahil sa kagustuhang patuloy na umunlad ni Kobe, ang paghanga at paggalang na ito ay nagdulot ng pagbabago sa kanilang ugnayan at nagsimulang suportahan at magbigayan ng kaalaman sa isa't isa. Dito ay mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan sa loob man o sa labas ng court na nagkaroon ng mga pribadong pag-uusap, nagbabahagi ng mga kaalaman at payo sa basketball at sa buhay. Ibinunyag ni Bryant na madalas siyang tumawag kay MJ para humingi ng payo at gabay. Nang magretiro si Bryant mula sa basketball, pinuri ito ni Jordan para sa kanyang pagsisikap, sakripisyo at ang pagiging competitive. Nakinilala ni MJ na si Kobe ay nararapat mapasama sa usapan ng greatest basketball players of all time. Matapos ang trahedya ng pagkamatay ni Bryant noong 2020, nagbigay si Jordan ng isang emosyonal na mensahe sa kanyang memorial service. Ibinahagi niya ang mga kwento tungkol sa kanilang pagkakaibigan, kanilang mga usapan, at ang kanilang ugnayan bilang mga manlalaro ng basketball. Inilarawan ni Jordan si Bryant bilang kanyang nakababatang kapatid at ibinida ang kanilang pagmamahal para sa laro. January 26, 2020, isang hindi inaasahang trahedya na naging dahilan ng pagpanaw ng basketball legend na si Kobe Bryant kasama ang kanyang anak na si Gianna at 7 iba pa sa isang helicopter crash sa Calabasas, California. Ang aksidente ay nangyari habang papunta si Kobe at ang kanyang anak sa isang basketball tournament ng Mamba Sports Academy na kanyang itinatag. Ang kanilang helicopter na sinasakyan, isang Sikorsky S-76B, ay naapektuhan ng masamang panahon na naging dahilan upang maging malabo at hindi maging visible para sa piloto ang daan. Ngunit kahit sa masamang panahon ay tumuloy pa rin sila sa pagbiyahe. At di umano ang maling desisyon ng piloto ay naging isa sa dahilan ng aksidente dahil sa mabilis nitong pagmamaneho na humigit kumulang 160 miles per hour. At dahil nga sa masamang panahon at makapal na ulap ay hindi makita ng piloto ng maayos ang daan na naging dahilan upang ang kanilang helicopter na sinasakyan ay bumagsak sa isang burol. Sa pagdadalamhati ng buong mundo sa pagkawala ni Kobe at Gianna, ang bawat sulok ng daigdig ay nagpahatid ng pakikiramay sa mga nasawi at ang mga tagahanga ay nagpahatid ng kanilang pakikiramay sa labas ng Staples Center, kung saan sila'y nag-alay ng bulaklak, nagpahatid ng mensahe at nagsuot ng jersey ni Black Mamba. Nagbigay pugay din ang mga manlalaro at koponan ng NBA kay Kobe sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang jersey number na 8 at 24 sa mga laro. Inialay din ang 2020 NBA All-Star Game para sa kanya.
Ilang taon na ang nakalipas matapos ang trahedya. Patuloy pa rin na nadarama ang impluwensya ni Kobe. Ang kanyang Mamba mentality ay naging larawan sa kanyang hindi matatawaran na determinasyon at work ethic na naging inspirasyon sa mga manlalaro sa kasalukuyan. At ang legasiya ni Kobe Bryant ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. What can I say? Mamba out. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At shoutout din pala sa ating mga bagong supporters. Maraming salamat po!